Matapos magbigay si Lin Tian ng utos na gamitin ang buong lakas ng tribo para gumawa pa ng mas maraming armas at armor, agad na kumilos ang buong hukbo ng goblins. Sa mismong oras na iyon, sa kabilang panig ng mundo, isang hukbo ng 100,000 sundalo na nakasuot ng makinang na silver armor ang nakahanay ng maayos. Sa ilalim ng sikat ng araw, nagliliwanag ang kanilang armor, at ang puting refleksyon nito ay tila sumasaksak paitaas sa langit gaya ng liwanag ng tagumpay. Habang sumusulong sila, malalakas nilang isigaw ang kanilang battle cry para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ipinahayag nilang lalaban sila ng buong tapang upang lipulin ang lahat ng monsters. Pagkakita sa napakalaking Night Legion, nagsigawan sa tuwa ang mga mamamayan sa loob ng lungsod. Tumaas ang moral ng lahat, at napuno ng kumpiyansa ang kanilang mga puso para sa nalalapit na digmaan. Ngunit habang unti-unting nawawala sa malayo ang hukbo, isang matandang babae ang tahimik na lumuha. Mapait niyang ibinulong kung niloloko ba sila ng mga Diyos. Sagot naman ng isang matanda, para daw sa kanya nangangaso ang mga monsters upang mabuhay, habang pumapatay rin ng mga monsters ang mga tao upang mabuhay. Ngunit ang kalupitan at bloodlust ng monsters ay bunga lamang ng instinct. Naisip niya kung iyon ba talaga ang kagustuhan ng Diyos na lumikha sa kanila. Hindi naman sana kailangang humantong sa ganoon, ngunit tila iyon na mismo ang nakatakdang mangyari. Sa kanyang paningin, walang tunay na mali sa tao o sa monsters. Kaya ang tanong niya ay kung sino ba talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Samantala, sa tribo ni Lin Tian, matapos maibigay ang utos sa paggawa ng armas, agad na kumilos ang buong tribo. Isang napakalaking Goblin Legion ang sumugod papasok sa Great Tomb, at wala silang pinalampas na kahit isang vein ng iron ore. Umalangaw saan man ang tunog ng martel yung tumatama sa bakal, habang naglalabasan ang matinding init mula sa naglalagablab na furnaces. Ilang araw at gabi silang halos walang tigil sa pagtatrabaho. Sa wakas, nakagawa sila ng sapat na iron armor para masuotan ang bawat low-tier goblin. Maging ang giant goblins ay fully armed na rin. Kasama pa ang natitirang monsters mula sa Great Tomb, naging handa na ang buong hukbo ni Lin Tian para sa digmaan. Gayunpaman, kahit gaano kalakas ang kanilang paghahanda, nanatili pa ring mabigat ang pakiramdam ni Lin Tian. Hindi mawala sa isip niya ang posibilidad ng pagkatalo. Makalipas ang ilang sandali, isang goblin scout mula sa front lines ang nagmamadaling bumalik dala ang mahalagang impormasyon. Agad nitong iniulat na nakarating na sa paligid ng Great Tomb ang hukbo ng Empire at huminto lamang 30 li ang layo mula sa kanila. Napaisip ng malalim si Lin Tian nang marinig iyon. Naalala niyang may maliit na kapatagan sa distansyang iyon, kaya malamang doon magsisimula ang digmaan. Matapos utusan ng scout na ipagpatuloy ang pagmamanmin at mag-report agad, humanap siya ng tahimik na lugar at inactivate ang life simulation system. Alam niyang ang digmaan sa ganitong scale ay puno ng napakaraming uncertainties. Bukod pa rito, may mga nilalang na may napakalakas na kapangyarihan. Kahit isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Kaya tanging sa pamamagitan ng system na kayang itama ang pagkakamali niya magkakaroon ng kahit kaunting pag-asa ang kanilang panig. Agad na nag-activate ang system. Inanunsyo nito na kasalukuyang senaryo ay ang Great War laban sa Empire. Ngayong araw ang ika-300 araw mula nang matransmigrate si Lin Tian sa mundong iyon, at ngayon din niya haharapin ang pinakamahalagang turning point ng kanyang buhay. Ipinakita ng simulation ang napakalaking hukbo na hawak niya, 80,000 low-tier goblins, 30,000 large goblins, 8,000 goblin heroes, at 100 goblin chieftains. Tinawag itong pinakamalakas na goblin tribe sa buong kasaysayan. Sa simulation, pinangunahan ni Lin Tian ang napakalaking hukbong iyon habang ginagamit din ang summoning skill upang magtipon ng 20,000 low intelligence monsters mula sa Great Tomb. Ngunit kahit ganoon kalaki ang kanilang bilang, nakaramdam pa rin siya ng matinding pressure nang makita ang 100,000 fully armored soldiers ng Empire, lalo na ang 30,000 heavy cavalry. Sumabog ang digmaan kasabay ng nakakabinging sigawan mula sa magkabilang panig. Ngunit mabilis na ipinakita ng simulation kung gaano katindi ang lakas ng fully armored soldiers. Lampas iyon sa inaasahan ni Lin Tian. Umabot sa 5:1 ang casualty exchange ratio, at napakabilis mamatay ng goblins kumpara sa kanyang inaakala. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Demon King Veronica at gumamit ng napakalakas na skill, na nagsummon ng mga Black Goats upang sumali sa battlefield. Dahil doon, bumaba ang casualty rate ng kanilang panig.
Ngunit nang ilabas ng church ang buong lakas nito, muling bumaliktad ang sitwasyon ng digmaan. Sa simulation, si Lin Tian mismo ang naging pangunahing target ng top-tier powerhouses mula sa Empire at Church. Sa ilalim ng sunod-sunod at napakasiksik na pag-atake, wala na siyang matakbuhan. Upang iligtas siya, namatay sa laban si Goblin Berserk. Samantalang si Alice ay malubhang nasugatan at tuluyang nabihag. Sa huli, hindi rin nakatakas si Lin Tian sa kapalaran. Naging isa lamang siyang chess piece ng Great Tomb. Natapos ang digmaan na parehong panig ay nagtamo ng napakalaking pagkalugi, ngunit walang tunay na nagwagi. Sa pagtatapos ng simulation, lumabas ang resulta, sa isang mundong puno ng mga nilalang na may overwhelming power, ang sobrang paglalantad sa sarili ay katumbas ng kusang pagtalon sa impyerno. Nakatanggap si Lin Tian ng 40 points at 40 life points bilang reward. Pagkatapos nito, natapos ang simulation. Pinilit ni Lin Tian na pakalmayan ang sarili habang pilit itinatago ang takot na malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman inasahan na ganoon lang siya kadaling mamamatay. Sa kasalukuyan, umabot na siya sa level 90 at may kabuuang combat power na 6,800 points. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya nakaligtas kahit sa isang digmaan lamang. Malaking dagok yun sa kanyang kalooban. Ngunit matapos niyang pag-isipan ng mabuti, unti-unti rin niyang naunawaan ang dahilan. Imposibleng masukat ng eksakto ang tunay na lakas ng mga elite ng simbahan. Pero base sa ipinakitang kapangyarihan ni Demon King Veronica at ng iba pa, malinaw na ang matandang Pope ay halos nasa 10,000 points na ang combat power, isang antas na hindi kayang tapatan ni Lin Tian sa kasalukuyan. Maliban na lamang kung magagamit niya ang Blood Destruction skill para sugatan at pahinain ang Pope, imposibleng mapatay ito ng direkta. Dahil doon, isa lang ang naging conclusion ni Lin Tian. Kailangan niyang umatake mula sa anino. Isang ambush lamang ang may pag-asa. Doon niya tuluyang naunawaan na hindi siya maaaring magpakita ng masyadong maaga sa digmaan. Kailangan muna niyang hintayin na makapagpatawag si Demon King Veronica ng mas marami pang monsters bago siya kumilos. Tahimik na lumubog sa malalim na pag-iisip si Lin Tian. Mula sa puntong iyon, bawat hakbang ay kailangang kalkulado at maingat. Isang maling galaw lang, at tuluyan siyang mahuhulog sa impyerno. Samantala, sa loob ng Great Tomb, isang napakalaking projection screen ang nagpapakita ng mga eksenang nangyayari sa kagubatan at maging sa loob ng Empire. Ang spell na iyon ay pinagsamang kapangyarihan ng tatlong witches na walang mga mata at iisang eyeball lamang ang pinaghahatian nila. Kilala sila bilang mga Black Witches. Dati silang tao na naglingkod sa simbahan, ngunit, matapos silang sampihin ni Demon King Veronica, naging ganoon na ang kanilang nakakatakot na anyo. Ang iisang mata na ginagamit nila ay tinatawag na Eye of God, isang mata na hindi lamang kayang makita ang hinaharap, kundi pati na rin ang halos lahat ng bagay sa mundo. Habang pinapanood ang mga eksenang ipinapakita ng Eye of God, bahagyang ngumiti si Demon King Veronica. Nagulat pa siya habang nagsasalita. Mukhang magdudulot ng napakalaking kaguluhan ang mga goblin na iyon. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang tingin sa tatlong Black Witches at malamig na nagutos. Malapit nang sumiklab ang malaking digmaan. Hulaan ninyo ang magiging resulta nito. Hindi nang ahas mag-aksaya ng oras ang tatlong witches. Agad nilang kinuha ang Eye of God at nagsimulang bumigkas ng sinaunang incantations. Ngunit ilang segundo pa lamang ang lumilipas nang biglang magsimulang magdugo ang mata. Kasabay noon, napasigaw ang tatlo sa matinding sakit. Nanginginig nilang sinabi kay Veronica na kabilang sa labanang iyon ang Pope, kaya imposibleng makita ng malinaw ang magiging kinahinatnan ng digmaan. Ngunit bago pa nila matapos ang sinasabi, tila may nakita silang isang bagay na higit pa sa kanilang kayang unawain. Nauutol na nagsalita ang isa sa mga Black Witches. Nakita niya ang pagsilang ng isang bagong Diyos. Biglang nanlaki ang mga mata ng tatlong witches habang iniunat nila ang kanilang mga kamay na parang sumasamba sa isang banal na nilalang. Dahil doon, agad na dumilim ang ekspresyon ni Veronica. Ilang sandali pa, sumabog siya sa matinding galit. Kalokohan! Kung totoong may Diyos, matagal na sana akong namatay. Lumayas kayo! Kasabay ng nakakabinging sigaw niya, ramaga sa palabas ang napakalakas na black demonic energy na parang dambuhalang alon. Agad nitong tinangay at pinalipad palayo ang tatlong Black Witches. Sa gilid, hindi napigilan ni Rebecca ang mapahanga. Para lamang sa isang goblin, nakakagawa si Lin Tian ng epekto na kayang guluhin maging ang Great Tomb. Kahit pa may pagkamuhi at pagkainis siya rito, aminado pa rin si Rebecca sa kaalaman at kakayahan ni Lin Tian.
Ngunit malamig lamang na sumanghal si Veronica. Para sa kanya, isa lamang disposable pawn si Lin Tian. Gayunpaman, sinabi niyang oras na upang tuluyang tapusin ang laban kontra Empire at simbahan. Kailangan na rin nilang maghanda. Pagkatapos noon, nag-utos siya na pakawalan na ang lalaking matagal nilang ikinulong. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Veronica ang activation ng isang teleportation formation. Agad niyang nakilala kung sino ang paparating. Si Lin Tian. Dahil doon, binuksan niya ang teleportation channel ng Great Tomb upang makapasok ito. Ilang sandali pa, dahan daw ang lumitaw ang figure ni Lin Tian sa loob ng Great Tomb. Nakangiting pilit na lumapit si Rebecca at tinanong kung may kailangan ba siya. Ngunit hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lin Tian. Agad niyang sinabi na seryoso ang sitwasyon. Ang puwersa ng Lionheart Empire at ng simbahan ay nakapwesto na sa labas ng Great Tomb, humigit kumulang 30 kilometers lamang ang layo. Nagkunwari namang walang alam si Veronica at malamig na nagsalita. Mukhang magsisimula na nga ang digmaan. Handa na ba kayo? Habang nakikipag-usap, lihim namang sinuri ni Lin Tian ang attribute panel ni Veronica. Level 100. Race, Undead. Class, Heretical Summoner. Titles, Hand of Heresy, Immortal Cane, Dark Summoner. HP, 3,800. Strength, 1,000. Defense, 1,200. Skills, Heretical Summoning, Monster Power Enhancement, Evil Veil. Equipment, Cloak of Death, Dark of Scepter. Kabuuang combat points, 9,999. Sa unang tingin, hindi ganoon kalaki ang lamang ng stats niya kumpara kay Lin Tian. Ngunit nang mas pagmasdan niya ito, agad niyang napagtanto na ang tunay na nakakatakot kay Veronica ay hindi ang simpleng attributes niya, kundi ang kombinasyon ng kanyang skills, class, at world-level equipment. Naalala rin ni Lin Tian ang nabanggit ng system tungkol sa Black Goat creatures na kayang ipatawag ni Veronica sa gitna ng digmaan. Doon niya lalong naunawaan na bawat race sa mundong ito ay may sariling limitasyon sa stats. Maliban na lamang kung isa kang Diyos, o isang nilalang na lagpas pa sa normal na konsepto ng mga race. Matapos mag-isip sandali, nagsimulang magbigay ng ulat si Lin Tian kay Veronica. Ipinaliwanag niyang naisakatuparan niya ng maayos ang lahat ng utos nito. Halos handa na raw ang buong hukbo ng Goblin para sa digmaan, at naabot na rin nila ang pinakamataas na bilang na kaya nilang suportahan sa kasalukuyan. Ngunit kahit ganoon, aminado siyang dahado pa rin sila laban sa mga human knight na nakasuot ng full steel armor. Dahil dito, iminungkahi niyang sila na mismo ang maunang umatake upang maagaw ang momentum ng laban. Pagkarinig noon, hindi agad nagsalita si Veronica. Sa halip, si Rebecca ang unang sumagot, at agad niyang sinermonan si Lin Tian. Ayon kay Rebecca, walang saysay ang sinasabi nito. Hindi raw basta-bastang kikilos ng personal ang kanilang Panginoon para lamang sa isang laban. Ngunit bago pa niya maituloy ang sermon, itinaas ni Veronica ang kanyang tinig at pinatigil siya. Seryoso raw ang sitwasyon, kaya dahil kinakailangan ng digmaan, magbibigay siya ng kaunting kapangyarihan bilang suporta. Pagkasabi noon, marahang itinapik ni Veronica ang kanyang staff sa sahig. Sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Agad silang napunta sa himpapawid sa ibabaw ng tribo ng Goblin. Mula roon, kitang-kita ang napakalawak na hukbo sa ibaba. Siksikan ang napakaraming Goblin, at umalingaw ang ingay ng buong tribo. Kahit si Rebecca ay bahagyang natigilan sa dami nila. Hindi niya inaasahang sa loob lamang ng ilang araw ay lalaki ng ganoon kabilis ang populasyon ng mga Goblin. Ngunit si Veronica ay halos walang naging reaksyon. Kalmado lamang itong nagsalita habang nakatingin sa hukbo. Hindi raw masama ang naging resulta. Maayos raw ang naging trabaho ni Lin Tian. At kung makakaligtas ito sa paparating na malaking digmaan, maaari raw nitong pag-isipan na gawin si Lin Tian bilang isa sa kanyang mga lingkod. Pagkarinig noon, bahagyang ngumiti si Lin Tian at yumuko bilang paggalang. Ngunit sa loob-loob niya, puro paghamak ang nararamdaman niya. Halos mapamura siya sa isip. Pakiramdam niya ay parang basura lang ang tingin sa kanya. Hindi siya makapaniwalang gusto siyang gawing lingkod ng isang naglalakad na kalansay. Kung hindi lang mahalaga ang sitwasyon, baka matagal na rin niya itong kinaharap. Pagkatapos noon, itinaas ni Veronica ang kanyang staff at malamig na sinabi na yun daw ang gantimpalang nararapat sa kanila. Pagkasabi niya noon, agad niyang ginamit ang isang supreme magic. Heretic Summoning. Sa isang iglap, isang napakalaking magic circle ang lumitaw sa kalangitan.
Nagpatong-patong ang iba't ibang kulay ng liwanag habang sumasabog palabas ang nakakakilabot na dami ng mana. Umihip ang marahas na hangin, at tila may mga bulong ng demonyo na umaalingaw-ngaw sa paligid. Biglang may narinig na kakaibang halakhak mula sa loob ng magic circle. Parang mga baliw na tumatawa sa dilim. Unti-unting lumabas mula roon ang isang napakalaking nilalang. Kulay itim ang buong katawan nito at mahigit 10 metro ang taas. Balot ito ng gumagalaw na tentacles na tila buhay na buhay. Wala itong mata, tenga, o kahit braso. 3 malakambing na paa lamang ang sumusuporta rito, habang 2 namang malalaking bibig ang nakabuka sa katawan nito. Hindi ito mukhang normal na nilalang. Mas kahawig pa ito ng isang nakakadiring masa ng laman na hindi dapat umiiral sa mundong iyon. Ang pangalan ng halimaw ay Black Goat Evil. God's Egg. Level 100. Race, Heretic. Class, None. Titles. Ultimate Evil Egg of the Black Goat Evil Godmother, the Evil Devotee. Health, 5,000. Strength, 800. Defense, 1,000. Wala itong kahit anong skill o kagamitan. Ngunit ang kabuuang combat power nito ay umabot sa 6,000. Nang makita ni Lin Tian ang status panel nito, agad niyang naunawaan kung bakit napakatindi ng lakas ni Veronica. Direkta itong nakapag-summon ng isang level 100 na demonic creature. Napamura na lamang siya sa isip. Paano raw nila lalabanan ang ganitong klaseng halimaw? Ngunit habang nakatingin siya rito, mas lalo siyang nalito. Ano nga ba talaga ang Black Goat Evil God's Egg? Itlog ba ito ng ibang nilalang? Paano naging posible na may ganoong kataas na stats ang isang mukhang walang kwentang halimaw? Sa unang tingin, tila wala naman itong espesyal bukod sa napakataas na vitality nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang may kakaibang nangyari sa katawan ni Lin Tian. Parang may malamig na takot na sumabog mula sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa. Nang inig ang kanyang paningin at muntik pa siyang matamba, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Saka lamang nagsalita si Veronica at malamig na nagbabala. Hindi raw dapat direktang tinitingnan ang nilalang na iyon. Ipinaliwanag niyang kayang pahiniin ng mga heretics monster ang mental strength ng sinumang makakakita sa kanila ng direkta. Dahil sa suportang dala ng halimaw na iyon, kahit paano ay hindi na raw basta-basta madudurog ang hukbo ng goblin sa isang panig na massacre lamang. Matapos sabihin ni Veronica na kay Lin Tian ang Empire habang siya naman ang haharap sa simbahan, tahimik siyang tumalikod at umalis kasama si Rebecca. Naiwan si Lin Tian na napabuntong hininga sa loob-loob niya. Doon niya mas lalong naramdaman ang napakalaking agwat ng kapangyarihan nila. Muli niyang tiningnan ang sarili niyang status panel. Dahil sa amplification ng mga world-class equipment, lampas 6,000 na ang total combat power niya. Pero kahit ganoon, kayang-kaya pa ring magpatawag ni Veronica ng isang level 100 monster na parang ordinaryong alipin lang. Nakakatindig balahibo ang ganoong klase ng lakas. Ilang sandali pa, mabilis na lumapit ang 2 goblin scout upang mag-report. Ayon sa kanila, papalapit na raw ang mga sundalo ng Empire sa kanilang lokasyon. Kasabay noon, may isa pang goblin na dumating mula sa malayo habang may bitbit itong isang tao. Malakas nitong sinabi kay Lin Tian na nahuli na nila ang lalaki. Pilitan namang nagpumiglas ang bihag at galit na sumigaw na pakawalan siya ng mga halimaw. Walang emosyon na ibinagsak ng goblin ang lalaki sa lupa bago ipinaliwanag na isa itong Imperial Scout na gustong makipagkita kay Lin Tian. Dagdag pa nito, nakatago raw ang mga kasamahan ng scout sa kabundukan at napalibutan na nila ang lahat. Nanlamig ang ekspresyon ni Lin Tian habang dahan-dahan niyang tinanong kung hindi ba ito natatakot mamatay sa pagpasok sa Great Tomb. Pinilit namang kumalma ng scout. Kahit nanginginig sa loob, ayaw niyang magpakita ng kahit ketiting na takot dahil pumunta siya roon bilang kinatawan ng Empire upang opisyal na magdeklara ng digmaan. Malakas niyang ipinahayag na bilang kinatawan ng buong Empire, dumating siya upang ideklara ang pakikipagdigma laban sa tribo ni Lin Tian. Sa labas ng Great Tomb daw nila haharapin ang isa't isa hanggang kamatayan. Kasabay noon, iniabot niya ang Declaration of War. Bahagyang ngumisi si Lin Tian. Aminado siyang may tapang ang tao. Kalmado niyang sinabi na tinatanggap niya ang Declaration of War. Ngunit habang nakatitig si Lin Tian sa scout gamit ang malamig at misteryosong tingin, hindi napigilan ng lalaki na makaramdam ng matinding takot. Nanlambot ang mga tuhod niya at halos mapasubsob sa lupa, pero pinilit pa rin niyang manatiling nakatayo. Pilit niyang sinabi na naihatid na niya ang mensahe at nais na niyang bumalik upang mag-report. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Isang malamig na kidlat ng talam ang biglang kumislap sa hangin.
Sa isang iglap, pinugutan siya ni Alice gamit ang isang malinis at mabilis na slash. Gamulong ang ulo ng scout sa lupa habang nananatiling dilat ang mga mata nito, bakas pa rin ang sakit at takot sa mukha. Malamig na tiningnan ni Alice ang naputol na ulo bago niya bulong na sinabing sa wakas ay nakalaya na rin ito. Pareho raw silang nalinlang noon ng mga demonyo. Pagkatapos noon, lumapit si Lin Tian at tahimik na tinanong si Alice kung handa na ba ang lahat. Walang pag-aalinlangang tumanggo si Alice at sinabing maaari na silang umalis anumang oras. Dahan-daang naglakad si Lin Tian sa gitna ng napakalawak na hukbo ng goblin. Sa likuran niya ay ang leadership tier goblins, ang pangunahing pundasyon ng kanilang combat strength. Sila ang nasa unahan ng hukbo habang pinapangunahan ang napakaraming mababangas na demonic beasts at goblins. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang umusad ang buong hukbo. Kasabay nito, ang Black Goat Evil God's Egg ay kumilos na parang isang baliw na killing machine. Dir-diretso itong sumugod habang winuwasak ang malalaking puno gamit lamang ang dambuhalang katawan nito. Dahil sa napakalaki at nakakatakot nitong anyo, kahit ang mga goblin ay hindi maiwasang kabahan. Hindi napigilan ni Goblin Berserk na mapatanong kay Lin Tian kung ano nga ba talaga ang nilalang na iyon. Habang mas tinitingnan daw niya ito, mas lalo siyang kinikilabutan. Nagtataka rin siya kung bakit walang tigil ito sa pagbabasag ng mga puno. Ngunit imbes na sagot, katahimikan ang bumungad sa kanya. Doon niya napansing hindi pala si Lin Tian ang kausap niya kundi isang ordinaryong elite goblin lamang. Biglang lumitaw si Lin Tian sa likuran niya habang nakadisguise bilang isang normal na goblin. Tinawag niya itong tanga at ipinaliwanag na matagal na niyang sinabi na huwag titigan ang nilalang na iyon. Isa raw itong heretical creature na tinatawag na Black Goat Evil God's Egg. Sa madaling salita, itlog lang daw talaga iyon. At dahil isa lamang itong itlog, wala raw itong kakayahang umintindi ng salita ng tao. Napakamot na lamang ng ulo si Goblin Berserk habang inuulit-ulit sa isip ang pangalan ng nilalang. Ngunit maya-maya, tila may naisip siyang kakaiba. Biglang lumiwanag ang mga mata niya habang seryosong nagtatanong. Kung itlog raw iyon, ibig sabihin ba ay kaya rin itong magparami? Sa sandaling marinig iyon ni Lin Tian, kahit siya ay nakaramdam ng malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likod. Habang unti-unting umaandar ang hukbo ng goblins patungo sa digmaan, isang mas nakakatakot na tanong ang biglang sumagi sa isip nila, paano kung ang Black Goat Evil God's Egg ay hindi lang basta itlog? Mag-like at mag-subscribe para malaman mo kung anong klaseng halimaw ang posibleng isilang nito.